balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, sa usaping bakbakan nga po sa pagitan ng ating pambato na si General Casimero kalaban ng kanyang mortal na karibal na si Naoya Inoue, kung saan halos 90% sa mga boxing fans at experts nagsasabi na sakaling magtuos daw ang dalawang fighter, pulbos lang daw ang abutin ng angas ng Pinas General Casimero sa bakbakan. Masyadong malayo na daw kasi mga idol ang kalidad ni Casimero kay Inoue. Kumbaga mga idol, wala na sa level ang angas ng Pinas. Unti-unti na daw kasi lumilipas ang prime nito sa bakbakan at si Naoya Inoue sa sampa pa lang sa kanyang prime. Kaya maswerte na daw mga idol si Casimero na matalo siya via decision sa Japanese Monster. Subalit sa naging panayam naman po mga idol ng legendary Pinoy boxer na si Donnie Nietes sa isang kilalang boxing content creator sa bansang Japan, brutal na sinabi ni Ahas dito mga idol. Isang 50-50 fight ang sagupaan ni Casimero at Inoue. Base daw kasi mga idol sa kanya nakita sa performance ni Inoue sa kanyang mga laban at base sa kanyang pagkilala kay Casimero, masasabi niya na match talaga ang bagsik ng Hapon at Pinoy. At ito daw mga idol ang magandang abangan dahil sigurado mainit daw na bakbakan na mangyayari sa ibabaw ng boxing ring. Samantala matapos nga po umatras ang dating Unified Welterweight World Champion Keith Thurman sa laban nito kay Temso na gaganapin dapat next week. Sa wakas mga idol, narap na po ni Temso ang kanyang bagong kalaban na si Sebastian Pondora sa unang pagkakataon. At kagaya sa na-expect natin mga idol, nagmumukhang bata lang po mga idol ang junior middleweight champion. Malaki talaga mga idol ang diferensya sa kanilang height, pati na rin mga idol sa haba ng kamay. At para sa atin mga idol, may tulog o di kaya may upset dito si Temso. Mahirap talaga kasi mga idol sa part ni Temso na mag-adjust sa laban nito kay Pondora. Si Thurman kasi ang pinaghandaan nito ng ilang buwan. Tapos 10 days bago ang laban papalitan siya ni Pondora. Na talagang malayo ang pinagkaiba ni Thurman at Pondora mga idol sa tangkad at haba ng kamay. At higit sa lahat mga idol, isa pa itong kaliweting fighter. At sa mga hindi nakakaalam mga idol, isang power puncher din itong si Pondora. Siya dati ang nagwasak ng muka ng hari ng 154 pounds na si Erickson Lubin. Dagdag pa dito mga idol, mahirap talaga makakuha ng sparring mate ang kampo ni Temso sa kagaya ni Pondora sa loob lamang ng 10 araw. Kung mga ibang boxer to mga idol, hindi talaga tatanggapin ang laban nito kay Pondora. Matapang lang talaga kasi si Temso, kaya natuloy ang laban kahit wala siyang proper na ensayo para kay Pondora. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po ang naging rumors na bakbakan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kalaban si Conor Benn na posibleng mangyari sa UK kapag pinayagan si Conor Benn na lumaban doon. Pero marami kaagad mga idol ang nagbash sa bakbakan na to. Pangit daw kasi mga idol ang matchup ng laban dahil bakbakan ito ng batang fighter kalaban ng retired at 45 anyos na legend. Kung saan mga idol, sa mga hindi po nakakaalam, isa din po ang ating Filipino Flash Nonito Donaire Jr. sa mga total na mangyari ang sagupaan ni Pacquiao at Conor Benn. Ano yung mga idol, sino ba daw si Conor Benn? Nang-deserve nito na labanan si Pacman na masasabi natin na isa ito sa mga GOAT ng boxing sports. Ayaw daw ni Flash na makita si Pacman na lumaban sa mga kagaya ng Breton na isang maduming fighter dahil 2 beses ito nagpositibo sa feds. Dapat daw muna linisin ni Conor Benn ang issue nito patungkol sa kanyang mortal na kasalanan bago pag-usapan ang laban nito kay Pacman.